Kung hanggang ngayon mga idol ay nahihirapan ka pa ring mag-welding, ay dapat tapusin mo itong video mga idol para nang sa gayon matutunan nyo at malaman kung anong electrode ang pwedeng gamitin kapag ka manipis ang weweldingan ninyo. At syempre mga idol, kahit mataas o mababang amperahe, kayang-kaya po siyang matunaw at madali po siyang gamitin. Ito nga po mga idol ang Mega Weld. Ito po ay 6013 na electrode mga idol na may kapal na 1.6 mm. Siya po ay may haba mga idol ng 300 mm. Dahil nga siya ay manipis lang mga idol, maaari nyo siyang gamitin sa maninipis na tubular. Halimbawa na lamang mga idol, yung 1.2 mm ng tubular o kahit pa 1.5 mga idol ay kayang-kaya po niyang weldingin. Welding rod na ito kasi mga idol, marami po kayong mawe-welding na kahit maninipis pong metal. At hindi lang yan mga idol, dahil kung tatapusin nyo itong video mga idol, malalaman nyo na ang electrode na ito mga idol, kahit mababang ampere o mataas, ay hindi basta-basta mabubutas yung weweldingan ninyo. Kaya mahalaga mga idol, natapusin nyo po itong video hanggang dulo. At kung meron naman po kayong gustong i-shoutout mga idol, pwede nyo pong i-comment. O kung meron naman po kayong suggestion, o meron po kayong comment about po dito, ay mag-comment lamang kayo mga idol. At narito na nga mga idol at magsisimula na tayo sa pag-testing ng ating mga amperes. At nga pala natin ditong welding machine mga idol ay powerhouse na portable. Siyempre mga idol ay susubukan muna natin siya sa pinakamababang ampere. Yan ang number 1. Kaya kung katulad nito ang welding machine na ginagamit mo ngayon mga idol, ay try mo din po ito para makilatis mo ang welding machine na ginagamit mo. Ito naman mga idol, ang ampere na number 2. Grabe talaga mga idol, napaka-smooth niyang gamitin. Mula sa number 1 hanggang sa number 2, unti-unti lang nag-a-adjust yung pag-melt ng kanyang electrode mga idol. Nakikita niyo naman po mga idol, number 2 pa lang po yun. Ito naman po mga idol yung number 3. Siyempre mga idol, kapag hindi siya nag-spark agad, painitin nyo muna sa pakiskisan ninyo ng pinagwe-weldingan. Para nang sa gayon kapag ka mag-spot kayo, ay tuloy-tuloy po lamang mga idol. Ito naman mga idol, ang number 4. Kung mapapansin nyo po dito mga idol, ay hindi po siya basta-basta nabubutas. Kahit number 4 na po yung ating ampere dito sa ating portable welding machine. At tignan nyo po yung pag-spot ko mga idol ay sunod-sunod po. Pero hindi po siya basta-basta nabubutas. Pero syempre mga idol, nakadepende pa rin po yan sa ating mga pulso. Kaya nga po ang electrode dito mga idol ay nire-recommenda ko po sa mga baguhan na nagpa-practice pa lamang. Dahil napakadali po niyang gamitin mga idol. At syempre, ngayon naman mga idol, i-check po natin kung may butas nga po yung pinag-weldingan natin. O, baka na naman may magsabi, ba't ganyan yung pagkaka-welding mo muna? Natural po yan mga idol. Kasi nga, ay nasa mababang ampere po siya mga idol. Ito naman yung ampere 2 mga idol. At syempre, ito yung number 3. Kung makikita nyo nga po dyan mga idol, ang ganda at ang bilis lamang pong tanggalan ng kanyang slug. Tignan nyo itong number 4 mga idol. Palagay ko itong number 4 ay akmang-akma sa kanya. At syempre, yung last, yung number 5 mga idol. Hindi ko na po nilagay po dun sa number 6 at number 7. Alam naman kasi natin mga idol na pwede na siyang mabutas pagdating doon sa mataas na ampere na yun. Pero mga idol, hanggang sa number 5 na ampere ay mataas na po yun mga idol. Kasi kayang-kaya niya na pong tunawin yung 3mm na welding rod or electrode. Kaya mga idol, kung katulad po nung welding machine na ginamit ko sa pag-welding nitong tubular mga idol, itry nyo din po ito mga idol at piliin nyo kung aling ampere ang makabubuti po sa welding machine na gagamitin nyo at kapal ng tubular na weldingin po ninyo mga idol. At syempre, wag po natin kakalimutan ang safety first.